Ibinahagi ni Carl Eldrew Yulo ang nakababatang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang journey sa gymnastics. Panoorin po natin ito. Tuwing nababanggit ang Philippine gymnastics, unang tatatak sa isip ng karamihan ang ipinamalas na galing ni 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo. Bukod sa kanya, tila gumagawa rin ng sariling pangalan sa mundo ng gymnastics ang kanyang nakababatang kapatid. Hi, I'm Carl Eldrew Piulo and I'm 16 years old and I'm junior gymnastics team and my category is all events. I was like 4 or 5 years old that time and my lolo is always bringing me to the gym to watch my brother training and nagustuhan ko na rin siya lately, then doon na rin po ako pumasok mag-start nag-gymnastics. Dahil nahiligan na ni Carl ang gymnastics sa murang edad, sumabak na rin siya sa competitive sport sa edad na 7 taon. It was Manila Meet po pala. Yeah, it was Manila Meet. Parang iba po yung iba po yung routine na nagawa ko kasi hindi po namin alam kung ano po talaga yung totoong routine din kasi ayun po, natalo po ako kasi mali po yung routines na nagawa ko. And then, I got 0 and then sa lahat ng event na napasukan ko po. It's okay na matalo, win or lose. At least na masaya po. I still have fun. Nung nalaman ko na natalo ako, it's okay. Bawi na lang next time. Ganun lang po. Dahil sa tiyaga at pagpupursige ni Carl katuwang ang kanyang coach, nagpatuloy ang pagsali ni Carl sa mga gymnastics tournament at naranasan ng unang panalo sa edad na 8 taon. Sa kabila nito, aminado si Carl na marami pa rin siyang hamon na kinakaharap hanggang ngayon. Ang una-unang ko pong naranasan is takot po kasi matataas po yung mga bar or matataas po talaga sila and then actually po may fear of heights po kaya takot ako sa matataas. And then takot lang po talaga ako mag-try ng new things. Until now, takot pa rin po talaga ako. Like, hindi po talaga mawawala yung takot or yung kaba na nararamdaman ko. Pero lagi ko pong tinatry yung mga bagong bagay na dito sa gymnastics to conquer my fear po. Ang sinasabi lang po kasi ng coach ko, wala namang masamang mangyayari kung gagawin mo dahil kabisado mo naman yan. Kaya, I go with the flow na lang na gawin na lang siya ng gawin hanggang sa nawalan na yung takot din. Ayun po, nawawala na po minsan takot ko. Ilan naman sa hindi malilimutang injury na natamo ni Carl ay noong mabagok ang ulo niya habang nagsasanay na nagresulta para isugod siya sa ospital. Tinuturuan po ako ni Kuya sa bahay mag-back spring and then may kanto po dun sa bahay namin and then tinuturuan niya po ako mag-back spring kasi I was like gymnast na that time and I want to learn that move and then nag-relax po yung pagka-back spring ko po, nag-relax po yung parang paa ko tas gumulong po ako pa ganun, then tumama po yung ulo ko dito. Like, andito pa rin po yung mark. Dalawa po sila si Coach Ray lang po and then si Kuya Kaloy po ang tas nakaganon sa akin. Then yung una po kay Kuya Kaloy is tinahi po siya for stitches dito po. May hospital naman po kaya ganun po. Kaya naman pong ma-heal. And then nung kay Coach Raylan po is dito po. And kasi po, sobrang laki po nung pinaganoan ko. Like, hindi po siya, like, applicable sa size ko kasi kailangan maliit lang po. And then, doon po malaki. That time po, nag-swing to handstand po ako. Then, dinispatan ako ni Coach Ray. Last one na po, and then, naka-handstand ako. Tapos, may tumawag sa kanya na coach. Tapos, gumanon siya. Tapos, pag lumingon po siya, and then, pagka lingon niya sa akin, nakaganon na ako. Tapos, nakaganon na ako sa ulo ko. Tapos nakita po ng pinsan ko na dati ko pong ka-gymmate na nagdudugo na rin po ulo ko. Sa likod po naman. Lumalabas po talaga ako sa comfort zone ko kapag may new skills ako. Like, hindi naman ako mamamatay dito, gagawin ko na lang. May hospital naman, gagawin ko na lang. Ganun lang po. Marami mang hamon na naranasan sa buhay, nagbunga ang pag-iensayo ni Carl para masungkit ang 4 na gintong medalya sa 3rd JRC Stars Artistic Gymnastic Championships.
Yes po. So, every time na may competition, nararanasan ko po yun. Like, parang ito, preparation, sobrang hirap. Kasi may new conditionings and new skills ako na natatamo. Minsan, tumatama yung katawan ko, yung tiyan ko, kahit saan. Tapos, pagdating ng competition, kapag nanalo ka, masarap buwan mo doon. Tapos babagsak ka po ulit, training po ulit. Mahirap na naman. Tapos, ganun po ulit, masarap na naman. Pag ganun lang po yan. Hanggat sa umangat ka po ng umangat. Kasabay ng pag-arangkada ng karera ni Carl Eldrew, hindi naman may wasang maikumpara siya sa 2024 Paris Olympics double gold medalist at kuya niyang si Carlos Yulo. Like, my face and not my brother's name. Like, uy, kapatid yan ni Carlos Yulo. Like, yung parang, uy, si Carl Eldrew Yulo. Dapat ganun po. Na, like, it was okay. Kilala pala ako nito sa mukha lang. Pero hindi ako kilala sa pangalan ko. Pero, it was okay. Like, until now, it was okay. Okay lang ka sa akin, kahit ano. Basta susunod, Carl Eldrew na, not Carlos Yulo, because I have my own name. I'm not Carlos Yulo. And then, minsan napapagkamalan din akong Carlos Yulo. Kasi magkamukha daw po kami. Hindi lang nila alam, mas pogi ako dun. That's one of my, that's one of my inspiration na, ang taas ni Kuya. Kailangan ko pa siyang masigitan. Ngayon nasaksihan natin kung paano nagsimula at lumago sa larangan ng gymnastics si Carl Eldrew Yulo. Walang dudang isa siya sa mga bagong henerasyon ng Pilipinong atleta. Kasabay din ito ang pag-arangkada ng karera niya na tiyak na magbibigay karangalan sa bansa.